na balita ngayong tanghali. 23 pulis na kinasuhan kaugnay ng pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. humarap sa isinagawang preliminary investigation ng Department of Justice. Isang incumbent mayor at 2 pang dating Iligan City officials kabilang sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang bagong narco list. Department of Health pinaghahanda na ang mga ospital sa inaasahang pagdagsa ng mga mabibiktima ng paputok sa pagpapalit ng taon, presyo ng mga produkto sa mga pamilihan, ininspeksyon na rin ng DTI. Pangulong Rodrigo Duterte, pabor na magkaroon ng joint energy exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pagtalakay sa isyu sa arbitral ruling sa maritime dispute sa tamang panahon, tatalakay ng Pangulo sa China. Pananagasan ng truck sa isang night market sa Germany at pangmaslang sa ambassador ng Russia sa bansang Turkey, posible umanong gawa ng mga terorista. At PNP Chief Ronald De La Rosa rekomenda sa bawat pulis at kanilang pamilya na panoorin ang napapanahon at makabuluhang pelikula na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Magandang tanghali. Una sa ating mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na naaksidente sa Bulacan kahapon. Narito ang report ni Nestor Torres. Nakahiga pa sa gilid ng kalsada ang naaksidenteng driver ng motorsiklo nang datnan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay San Pablo sa Malolos, Bulacan kahapon. Kinilala ang biktima na si Dan Centeno, 21 anyos. Nagtamo ito ng gasgas sa kanang siko, daliri at mga sugat sa kamay at tuhod na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Ayon sa katrabaho ng biktima na nakakita sa aksidente, dumulas ang sinasakyang motorsiklo ni Centeno nang tumawid sa MacArthur Highway. Ayun, nag-slide daw yung motor Ayun, pagpreno niya, ayun, mabuhangan kasi daw yung yung lugar. Ayun, pagliko niya ganun, ayun, pagpreno niya, ayun, nag-slide yata yung gulong niya sa likod. UNTV, yun, may nadaan. Kung hindi, ayun, baka mamaya hanggang ngayon siguro na doon pa yung barkada ang kasama sa trabaho. Baka may, pangit na nangyari. Matapos lapatan ng first aid ay dinala na ang biktima sa Bulacan Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nirespondihan naman ng UNTV News and Rescue Team ang nasugatang lolo matapos matumba ang kanyang motorsiklo sa Mandawi City. Narito ang report ni Marlon Abique. Sugatan ng isang lolo na kinilala si Leoncio Banglos, 65 taong gulang, matapos mawalan ng balanse at matumba sa sinasakyang motorsiklo sa Barangay Sudlon, Mandawi City kahapon. Nagtamo ng sugat sa tuhod, gasgas sa paa at kamay si Lolo Leoncio na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa biktima, nahagip ng container van ang motorsiklo na kanyang minamaneho na mariin namang itinanggi ng driver ng van. Samantala, pagkatapos mabigyan ng first aid ay tumanggi na si Lolo Leoncio na magpadala sa ospital. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Mandawi City. Bilang ang isang dating opisyal ng Iligan City at kasalukuyang alkalde sa bagong narco list na nihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Narito ang report ni Rosalie Coz. Muling ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko ang makapal na listahan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan tulad ng governor, congressman, mayor, mga tauhan ng pulis, militar at barangay captains na sangkot umano sa illegal drug trade sa bansa. 3 bagong mga pangalan ang binanggit ng Pangulo. Representative Vicente Belmonte, Mayor Lawrence Cruz, that's an illegal. Mayor Willie Lim, pero high profile. Lahat yan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang pagbibigay pagkilala sa mga katangi-tanging overseas Filipinos at organizations kahapon. Bukod dito, binanggit din ng Pangulo ang isang senador na sangkot din sa illegal drug trade, subalit kinilala pa niya at binigyang parangal sa ibang bansa. This is the drug industry of the Philippines.
In here are the names of municipal mayors, almost all of the barangay captains, and a few, a senator who was playing at the same time, and she was glorified with an award in Washington, D.C. God. Samantala, ipinag-utos na kahapon ni Pangulong Duterte ang paglalabas ng 1 bilyong pisong pondo para sa rehabilitasyon at pagpapagamot ng mga drug addict. Sa susunod namang taon, ipatutupad na rin ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon lamang ng hanggang sa 2 security official ng bawat politician. Next year, I will impose the 2 limit. 2 security officers. And the rest will go back. That's what I said. Una nang nabanggit ng Pangulo na ibabalik niya ang alunan doctrine na naglilimita sa bilang ng armed guards ng mga politiko. Ito ay upang maiwasan ang paglaganap ng private army at loose firearms. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Isang koalisyon ng mga anti-crime group kasama na ang Office of the Solicitor General ang binuo laban kay Senador Leila De Lima. Tinawag din ni Solicitor General Jose Calida si De Lima na public enemy number 1 dahil sa manoy kaugnay nito sa illegal na droga. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Nagsanib puwersa ang ilang grupo sa pangunguna ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC kasama ang Office of the Solicitor General upang matutukan ang mga reklamong kinakaharap ni Senador Leila De Lima. Tinawag itong Coalition Against Illegal Drugs. Itong coalition ay binuulang ng ilang grupo. Dahil nga sa concern namin na nawawala na po tayo sa real issues of the country, which is illegal drugs. Illegal drug trading. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, hindi maaring palampasin na lamang ang tila pagbaliwala ni De Lima sa kasong isinampa laban sa kanya. Senator De Lima flaunted her disdain to be investigated by the House of Representatives and the Department of Justice for the crimes she committed. Her shenanigans demand a more vigorous response from the government she wants to destroy. Kaya't gagamitin na rin ng Solgen ang puwersa nito sa mga kaso laban sa senadora. Ang OSG ang tumatayong abogado ng gobyerno. Ngunit ayon kay Calida, maaari silang tumulong sa kaso kapag interes na ng taong bayan ang nakasalalay. As the People's Tribune, the Office of the Solicitor General offers its legal services to the complainants who sued Senator De Lima in the Department of Justice, Ombudsman, and other venues for her criminal participation and complicity in the proliferation of illegal drugs in the National Penitentiary. Aminado si Calida na ito ang unang pagkakataon na tutulong sa isang criminal case ang Solgen. She's a very powerful person. Yung ating mga complainants, they're private citizens. In order to strengthen their resolve, I will lend the prestige and gravitas of my office to defend them and to help them in their cases against Senator De Lima. Nilinaw naman ng opisyal na ipinatutupad lamang nila ang batas at hindi ito panggigipit sa dating kalihim na tinawag niyang public enemy number 1. Ang drugs is our enemy, di ba? And who is espousing itong proliferation of drugs? Di ba si former Secretary of Justice De Lima? And therefore, she's number 1, public enemy number 1. Sinabi naman ni De Lima sa isang pahayag na ayaw na niyang patulan pa ang ganitong kabaliwan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sinimulan na ngayong araw ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation sa kasong multiple murder na isinampa sa mga pulis ng CIDG Region 8 kaugnay ng pagkakapatay kay Mayor Espinosa at isa pang inmate. At mula sa Maynila, nagbabalik si Roderick Mendoza live. Magandang tanghali sa iyo, Roderick. Magandang tanghali, Waila. Dumalo nga sa preliminary investigation kanina dito sa Department of Justice yung 23 mga pulis na kinasuhan ng multiple murder dahil sa pagkakapatay dito kay Mayor Rolando Espinosa at sa isa pang inmate na si Raul Yap.
Siyam lamang sa mga pulis ang may abogado, kabilang na ang dating hepe ng CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos. 14 naman ang walang abogado. Nais namang linawin ng abogado ng ilan sa mga respondent kung bakit kasama sa inireklamo si PO2 Neil Centino na isang buwan ng awol at hindi kasama sa operasyon sa Leyte Sub-Provincial Jail noong November 5. Ayon naman sa panel, kailangan lamang ng sertifikasyon mula sa PNP na talagang awol itong si PO2 Centino. 2 babaeng pulis din na hindi kasama sa operasyon at nakatalaga sa Maritime Unit ang kasama sa inireklamo. Hindi naman sumipot sa pagdinig si Paul Olindan na nagsilbing testigo ng mga pulis sa pagkuha ng search warrant na ginamit sa operasyon. Itinakda ng DOJ Prosecution Panel ang susunod na pagdinig sa January 23 para sa pagsusumite ng counter affidavit ng mga respondent. Ayon nga dito sa panel, hindi na sila magbibigay ng extension dahil sa tingin nila ay sapat na yung panahon na ibinigay nila dito sa lahat ng mga pulis upang makakuha sila ng kanilang mga abogado at mahihanda yung kanilang kontrasalaysay doon sa reklamong isinampa ng NBI. Waila? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza mula sa Maynila. Nagpahayag na magkakaibang opinyon ang ilang kongresista kaugnay ng muling pagbabalik ng death penalty sa bansa. Mula sa Quezon City, may report si Nel Maribuhok live. Magandang tanghali sa iyo, Nel. Waila, naninindigan ng House Minority Member na si Buhay Party List Representative Lito Atienza na dapat maikonsidera muna ng mababang kapulungan ng Kongreso na isaayos ang justice system ng bansa bago ang pagsusulong na maibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ito ang sentro ng diskusyon ng Atienza at Deputy House Speaker Fredinil Castro sa programa Get It Straight with Daniel Rason kaninang umaga. Ayon kay Congressman Atienza, sa halip na parusang kamatayan ay habang buhay na lamang na pagkakabilanggo ang ipataw sa mga nakakagawa ng mga heinous crime. Ngunit naniniwala si Congressman Castro na kung itutuloy-tuloy ang pagpapatupad ng parusang kamatayan ay makakatulong ito upang mabawasan ng krimen sa bansa. Sinabi rin ng Deputy House Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, live mula sa Quezon City. Nagsimula na mag-inspeksyon ng Department of Health sa mga ospital upang alamin kung kumpleto na ang mga kagamitan nito sa paggamot sa mga firecracker victim sa pagsalubong sa bagong taon. Mula sa Pasay City, may report si Aiko Miguel, live. Aiko. Yes, Flor, magandang tanghali. Isa-isang binibisita ng Department of Health ang mga ospital sa bansa na DOH accredited, lalo na ngayong holiday season. Kaninang umaga ay nag-ikot si Secretary Pauline Ginovial sa Las Piñas General Hospital at Satellite Trauma Center upang inspeksyonin kung kompleto na ang kanilang mga gamit panggamot sa mga posibleng kaso ng firecracker-related injuries, lalo na sa selebrasyon ng pagpapalit ng taon. Muling ipinapaalala ng kagawaran na iwasan na ang pagpapaputok upang hindi na maaksidente o mapinsala pa lalo na ang mga kabataan. Sa ulat ng DOH, sa mga nakalipas na taon, 40% sa mga kabataan ang biktima ng pagpapaputok. Ayon pa kay Secretary Obial, sakaling ang publiko ay makikiisa sa total ban ng firecrackers sa bansa, makakatipid ng 500 million pesos ang pamahalaan sa paglunas at paggamot ng mga biktima ng firecracker-related injuries. Payo ng DOH sa publiko na makiisa na manood na lang sa mga fireworks display ng mga LGU, lalo na't may ibababang city ordinance sa mga itatalagang firecracker zones sa bawat barangay sa bansa. Bukas naman, Floor, December 21 ay simula na ang Code White Alert sa mga ospital para sa pag-antabay ng lahat ng mga doktor at hospital staff sa mga posibleng kaso ng firecracker-related injuries at magiging ng respiratory illnesses gaya ng hika. Ang Code White Alert ay magtatagal hanggang January 6, 2017. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Pasay City. Samantala, inaalam na rin ng Department of Trade and Industry o DTI kung sumusunod sa itinakdang suggested retail price
ang mga nagtitinda ng mga produktong pang-holiday season. Mula sa Mandaluyong, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Yes, magandang tanghali sa floor. Nag-ikot na nga ang Department of Trade and Industry sa pangunguna ni DTI Undersecretary Teodoro Pascua sa ilan sa mga supermarkets dito sa Mandaluyong City upang tignan yung presyo ng ilan sa mga produktong karaniwang binibili ngayong holiday season. Sa tatlong supermarket na pinuntahan ng Department of Trade and Industry, tanging ang Cherry Foodarama Supermarket lamang ang nagpa-unlock ng coverage sa media. Ilan sa mga ininspeksyon ng departamento ay ang mga presyo ng produkto katulad ng gatas, fruit cocktail, pasta, keso de bola at hamon. Hindi naman kinakitaan ang naturang supermarket ng paglabag sa DTI standards. Ayon kay DTI Undersecretary Pascua, kalimitang mas mababa pa nga sa suggested retail price ang mga produkto sa supermarket na ito. Bilang pagsisiguro na mananatiling sumusunod sa suggested retail price ang naturang supermarket, naglagay ang DTI na malaking poster ng listahan ng presyo kada produkto. Samantala, floor, siniguro naman ng departamento sa publiko na sapat ang supply ng mga karaniwang produktong binibili ngayong holiday season at magiging stable at hindi magiging pabago-bago ang presyo ng mga ito. Floor, bagaman hindi na naipakita sa media, ayon kay Undersecretary Pascua kanina, bago sila pumunta dito sa supermarket na ito, ay meron pa silang pinuntahan na 2 supermarket sa malaki rin dito sa Mandaluyong City na kinakitaan nila ng paglabag sa DTI standards. Ayon kay Yusek Pascua, ang ilan sa mga ito ay may mga produkto na walang price tags. Ayon naman din sa kanya ay nagbibigay siya ng paalala sa publiko na hanggat sa maaari ay agahan na po natin yung pagbili ng ating mga groceries upang hindi na sumabay sa inaasahang marami o bulto ng mga mamimili 4 na araw bago ang December 25. Paliwanag din ng DTI, mas maganda po sa ating mga publiko, sa ating publiko na kayo po ay mag-grocery na lang sa mga malalaking supermarket upang masiguro merong itong sapat na supply ng ating mga bibilihing mga pagkain at kalimitan ito rin kasi, floor, yung mga sumusunod sa suggested retail price ng DTI. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Mandaluyong City. Nagpatupad na naman ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. 70 centavos ang itinaas ng 1 litro ng diesel, 40 centavos sa gasolina at 65 centavos naman sa kerosene. Unang nagpatupad ng dagdag presyo ang Flying V kaninang alas 12 ng hating gabi at inaasahan na susunod nang magtataas ng presyo ang iba pang kumpanya ng langis. Ito na ay kalawang oil price hike ngayong buwan. 20 araw na isa-shutdown ang Malampaya Natural Gas Power Plant para sa isasagawang maintenance. Sinabi ng Department of Energy na magsisimula ito sa January 28 hanggang sa February 16 dahil dito posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco sa buwan ng Marso. Hindi makatwiran para sa ilang mambabatas ang panukalang taasan na rin ang binabayarang kontribusyon ng mga miyembro sa Social Security System o SSS kasabay ng pagpapatupad ng aumento sa buwanang pensyon. Narito ang report ni Nel Maribojo. Tinutulan ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate ang panukala ni na Finance Secretary Carlos Dominguez, Budget Secretary Benjamin Jokno at National Economic and Development Authority Director General Ernesto Pernia na adjustment sa contribution rate ng Social Security System kung itutuloy ang 2,000 peso pension hike. Ayon kay Congressman Zarate na nagsulong ng pension hike sa lower house, dapat sumunod ang SSS sa napag-usapan. When the leadership of SSS went to this house and even during the Senate hearings, ang pangako nila doon na hindi muna sila magtataas ng premium. In fact, sabi ni Dina Amado Valdez, wala sa radar nila na mag-increase ng premium. Batay sa December 15 memorandum ng economic managers kay Pangulong Duterte, kailangang i-adjust na rin ang sinisingil na kontribusyon kung magkakaroon ng paggalaw sa ibinibigay na pension benefit. Anila posibleng hindi kayanin ng SSS na pondohan ng pension increase dahil aabot sa 32 billion pesos bawat taon ang kailangang ilabas ng ahensya para sa 1,000 pesos na unang yugto ng pension hike. Ngunit giit ng mambabatas, it means that merong pondo hanggang 2025, no? At pwede itong i-improve if these reforms na sinasabi natin ay gagawin ng SSS. So there is no need now, no,
mag-impose ng dagdag pasanin. Nanawagan rin si Congressman Zarate kay Pangulong Rodrigo Duterte na timbangin ng mabuti ang usapin sa pagtataas ng pensyon at ang naging rekomendasyon ng kanyang mga kalihim. Inaasahan na sa pagpasok ng Enero 2017 ay maipapatupad na ang unang 1,000 pisong aumento sa monthly pension sa retired SSS members. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Itinuturong dahilan ng National Irrigation Administration ang problema sa patubig kaya hanggang ngayon ay hindi pa rice self-sufficient ang Pilipinas. Naritong report ni Victor Cosar. Sa datos ng National Irrigation Administration, nasa mahigit 3 milyong ektarya ang irrigable land sa buong bansa. Subalit nasa 57% lang ang nalalagyan ng irigasyon. Ang iba pa rito, masyado ng luma at sira. Now, what we are doing now is trying to restore, rehabilitate the existing ones. That's practically 60% of our work. 40% will be to open up new irrigation projects, no? So that we can irrigate more. Sa susunod na taon, 12 to 14 billion pesos ang nakalaang pondo ng NIA para sa irrigation projects. May commitment din ang China para sa ilang mga proyekto, kabilang ang irigasyon na aabot sa 42 billion. Ayon kay NIA Administrator Peter Lavinia, ang problema sa irigasyon ay may epekto sa rice production ng bansa. Even if we aim for rice self-sufficiency, but because of our irrigation system is not optimized ang use, we will not be able to achieve rice self-sufficiency. Pero bukod sa irigasyon, problema rin ang nangyayaring conversion sa mga lupang sakahan sa bansa. Our rice farms are shrinking. Under the law, bawal i-convert ang rice paddies. But you know what's happening all over the country? Lumiliit ng lumiliit. Samantala, 2 bilyong pisong pondo naman ang inilaan sa NIA para sa susunod na taon upang maipatupad na ang free irrigation program. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalaya sa may 20 political prisoners. Ayon kay Government Peace Panel Chairman at Labor Secretary Silvestre Bello III, posibleng lagdaan ng Pangulo ang release order bago ang anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP sa December 26. Kabilang sa mga palalayain ang mga matatanda at mga may sakit ng political detainees dahil sa humanitarian considerations. Habang ang iba naman ay sa pamamagitan ng bail recognizance. Una nang tinanggihan ni Pangulong Duterte ang hiling ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na palayain ang 130 communist rebels hanggang hindi pa nadalagdaan ang bilateral ceasefire agreement ng magkabilang panig. Sa iba pang balita, nanawagan ng Grupong Bayan Muna sa Department of Foreign Affairs na aksyonan ang ulat na pagkuha ng China sa unmanned underwater vehicle ng United States sa karagatang sakop ng Subic Bay. Ayon sa Bayan Muna, ang ginawa ng China ay kawalang paggalang sa soberenya ng Pilipinas dahil pumasok ito sa exclusive economic zone ng bansa. Our Department of Foreign Affairs should lodge a note verbal to both parties, the US and China. Dahil ito ay pag-undermine sa ating national sovereignty. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nito binabaliwala ang desisyon ng Arbitral Tribunal na pumapabor sa Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea issue. Ayon sa Pangulo, tatalakayan niya ito sa tamang oras sa mga opisyal ng China. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Hindi magdi-deviate ang pamahalaan sa desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal noong Hulyo kaugnay ng sea dispute ng Pilipinas at China. Ngunit sa isang talumpati kahapon, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isasantabi muna niya ito at idudulog niya rin ito sa China sa tamang oras. Matatandaang hindi ito natalakay sa pagbisita ng Pangulo sa China noong Oktubre. Sabi ko, there will be a day, sinabi ko kay Xi Jinping, that we will have to take this up. But not now because I'm here as a visitor. And yung sabi ko, I cannot talk about it. Kasi labas na tayo, bisita lang ako dito sa inyo. But I will bring this up. And alam na ang ambassador dito, yung Chinese na. I will bring this up
someday, but it will be during my time. That I have this arbitral award, so I have to push it. Hindi naman isinasarado ng Pangulo ang posibilidad ng pagkakaroon ng joint energy exploration sa China. Gusto ninyo, well, let's just develop what's the oil there. Hati-hati na lang tayo. Anuhin ko may dagat kung walang, what will I do with this carbon resource? Swim there every day? For what? To send my soldiers there to die? To nakalutang lahat? Smart Yusef. I'll have just to start with the domestic problem. Ikinatuwa naman ng China ang pahayag ng Pangulo kaugnay ng pagpapaliban sa issue ng arbitral ruling at sinabing kasang-ayon ito sa common interest ng dalawang bansa. 我们对杜特尔特总统的有关表态表示欢迎和赞赏。我们认为杜特尔特总统在南海仲裁案问题上政策是符合中非两国和两国人民的根本利益的，也体现了双方正在不断加深的互信和友好感情。今年10月，杜特尔特总统成功访华以来，中非关系实现了全面的改善。 Ayon pa kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, simula noong state visit ni Pangulong Duterte sa China, mas gumanda ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Handa umano itong makipagtulungan upang maresolba ng mapayapa ang issue ng agawan sa teritoryo. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Pag-aaralan ng Senate Committee on National Defense and Security ang pahayag ni Pangulong Duterte na kakanselahin ang Visiting Forces Agreement o kay VFA ng Pilipinas at Amerika. Narito ang report ni Joyce Balancio. Dapat klaruhin ng pamahalaan ang nais nitong ipatupad na foreign policy ng Pilipinas. Ito ang naging pahayag ni Senator Gringo Honasan kasunod ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang i-abrogate o ikansela ang Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas at ng Amerika. Aniya, dapat matalakay sa pulong ng ehekutibo at lehislatura ang isyong ito. Ang suggestion ko is idaos na kagad yung LEDAC para mag-usap-usap yung executive at yung legislative at ma-hammer out na yung national agenda at yung national priorities. Sa panig naman ng Senado, pag-aaralan mabuti ng komite ni Honasan ang naging pahayag ng Pangulo. Tatanungin ko ngayon si Secretary Lorenzana next hearing namin, no? May instructions na ba na paalisin na yung mga Amerikano? Kung wala, that's one. That's white noise. Gusto kong malaman kung yung sinabi niya na i-translate sa utos sa ibaba. Yun lang ang importante sa akin. Ayon pa kay Senator Honasan, ang Pangulo ang siya nagbibigay ng direksyon sa lahat ng uri ng pulisiya ng bansa. Kaya dapat binabase nito ang anumang desisyon sa tamang impormasyon. The President is the Chief Prosecutor of our foreign, economic, and security policy. As long as it does not violate the Constitution and it serves our highest national interest, no? He exercises certain prerogatives, judgment calls, and makes decisions based on complete, timely, and accurate information. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nakauwi na sa kanilang pamilya ang 14 na mangingisdang na-rescue ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Mindoro at mula sa Talisay, Batangas. May report si Vincent Octavio live. Vincent? Yes, lakay nakauwi na sa kanilang mga mahal sa buhay ang 14 na mangingisda na 2 araw nagpalutang-lutang sa karagatan ng Lubang Island sa Occidental Mindoro matapos masira ang kanilang sasakyang bangka. Ayon sa mga mangingisda, patungo sana sila ng Palawan para doon mangisda nang salubungin sila ng malakas na hangin at malalaking alon. Ayon sa PCG o Philippine Coast Guard, pahirapan rin ang pag-rescue sa mga ito dahil sa masamang lagay ng panahon. Alas 10 kagabi nang dumating sa pier ng Batangas ang mga mangingisda. Ginamot na rin ang mga tinamong sugat sa kamay at tuhod ng mga mangingisda dahil sa pagkapit nila sa lubid upang huwag silang matangay ng alon. Puso dito muling nagpaalala ang PCG sa mga mangingisda na nagamit ay maliliit na bangka na iwasang pumalaot lalo na kapag naglabas na sila ng babala o di kaya kapag malakas ang alon. Lakay? Maraming salamat Vincent Octavio, nag-uulat na live mula sa Talisay, Batangas.
Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Ay paugto, Frima. Maya pa ug tulakay at iningke katamong balita iba't king niyayaliwang lugar king katamong bansa. Inware ding otoridad ding kaon-kaong papakbunga alang karampatang permiso ang makaimbak king bodega ning public market king San Fernando, La Union. Iniing balita ng Toto Fabros. May isa nga bodega tinaglaon ti sa nga gasot ken 20 ken inem nga kahon tinagduduma-duma nga klase ti firecrackers ken pyrotechnics tinadoktalan kalpasan ti angkat nga joint operation ti Licensing and Permit Office, Public Safety Office, Philippine National Police ken Bureau of Fire Protection ti San Fernando, La Union, Idicalman. We discovered na meron silang benta dito because someone tipped us. Sigon ti report, may sa negosyante nga managan Peter Chan del Pinado ti agtagikwa ti bodega nga masarakan ti merkado publiko ti San Fernando. Naamwan nga awan tinananay nga permiso kadagiti kinahon-kahon nga paputok isu nga kinumpiskar dagitoy. Itatakit at dati panangimat ti San Fernando City Police Station kadagiti undocumented firecrackers kabayatan nga mararamid ti inventaryo na adda na ilaok nga illegal nga paputok kadagitoy. Nagbalakad manin ti City Permits and Licensing Office kadagiti aglaklako ti paputok nga aglako laeng kadagiti designated area kas iti City Plaza. Warning ko lang po na aabot po ng 20,000 ang violation if ever na mahuhuli kayo na nagbebenta not within the designated location. Toto Pablos, UNTV, Damag, Ken Salacan, La Union. Inumpisad na naking Cebuy nga duwangaldo a symposium maating nasang makabuo ametong Climate Change Action Plan ding local government unit king Visayas Region. Ining report ng Gladys Tuwabi. Ang pagtanom og mga bakhawan o mangroves giila isip usa sa mga paagi aron makalikay sa storm surge o baha. Ang importansya niini ang uban sa mga gihisgutan sa duha ka adlaw nga symposium on mangroves for climate adaptive and resilient communities sa Cebu. Gipanguluhan kini sa Climate Change Commission sa tabang sa Department of Environment and Natural Resources Ecosystems Research and Development Bureau o DNR Environment and Management Bureau. Pinakaunang tumungsab sa panagtigom nga makabuhat og usa ka climate change action plan. Ang ating hinahanap dito is yung to increase yung first line of defense of our community against storm surge, of course the effect of climate change. So in the past typhoons, maraming naapektuhan because of the absence of mangroves. But giawhag sab sa mga LGU ang komunidad ilabi na ang mga naa sa coastal areas nga makikiusa og mutabang sa pagtanom isip proteksyon sa mga kalamidad. And our objective here is not only to develop the mangrove areas but also to get the participation of other sectors, the local government, the civil society, the people's organization, and of course the DNR. All stakeholders, the community. So we are trying to involve them in this. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ibuklat daking tutuking bulan ning media ampong film festival apakyabayan daring kayanakan iba't king miyayaliwang eskwela king Rizal. Ining report ng Jenica Cruz. Sa layo linangin ang talento ng mga kabataan, maglulunsad ang lokal ng pamahalaan ng Rodriguez Rizal ng Media at Film Festival sa darating na January 2. Bawat kalahok ay gagawa ng infomercial at documentary tampok ang magagandang tourist spot sa Rodriguez Rizal, gaya ng Wawa Dam at Eulogio Amang Rodriguez Ancestral House. 20,000 pesos ang premyo para sa Best Documentary at 10,000 pesos naman para sa Best Infomercial Entry. I am very much thrilled. Hindi lang dun sa cash prize, syempre, pero dun sa experience tsaka dun sa privilege na i-promote ang tourism dito sa Montalban. Ayon kay Film Development Council of the Philippines Chairperson Liza Dino Seguera, mahalagang suportahan ang community filmmaking activity dahil maaaring dito magmula ang susunod na henerasyon ng filmmakers.
It will allow for them to create stories and promote the tourism of Rizal. Hanggang May 27, 2017, maaari magsumite ng entry para sa kompetisyon. Samantala, plano rin ng pamahalaan ng Rodriguez Rizal na magpatayo ng maliit na cinematheque kung saan maaaring mapanood ang short films na gawa sa probinsya. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. At yan yung kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kekatamong bansa. Di balik kayo Ken Lakay. Salamat, Freeman Salonga, Gloria. Todo na ang ginagawang pag-iensayo ng Filipino Red Belter na si RJ Cabuyo sa lalahukan niyang kompetisyon sa Rome, Italy sa susunod na taon. Narito ang report ni Edith Artates. Isa si RJ Cabuyo sa mga Pilipinong martial artist na lumahok sa iba't ibang competition sa Italia. Noong nakaraang linggo, itinanghal siyang kampiyon sa isinagawang Okinawa Karate Tournament sa Ostia, Rome. Nakuha ng 21 years old na si RJ ang gold medal lamang sa kanyang katunggali na Pilipino rin sa committee category sa age bracket na 18 to 35 years old. 2 taon na ang nakalipas mula nang magsimulang sumali sa karate competition sa Rome si RJ. At ngayong Disyembre ay tinanghal siyang kampiyon sa Red Belter category. Hindi ko po siya inaasahan na mananalo din po ko ng medalyang ganito po. Ginto po siya, gold po. So, sa mga kabataan po dyan na nagnanais makasama sa larawang ito, sa karate, inaanyayahan ko po kayo na sumali na din po. Sa ngayon ay puspusan na ang paghahanda ni RJ sa lalahukang karate tournament sa darating na January 2017, nagaganapin sa Battistini, Rome, Italy. Ipinagmalaki naman ng nag-iisang Italian karate coach at trainer sa 4 na kontinente ang tagumpay ng mga Pilipinong karatista na dumaan sa kanyang pagsasanay. I have been coach of Philippines for 7 years. Of karate. With me, Philippines winner 400 medals in world. With me, Asian Games silver. In SEA Games, 10 medals gold. Samantala, hinikayat naman ng Association of Philippine Instructors in Martial Arts sa Rome ang mga Pilipino doon. Partikular na ang mga magulang na ini-enroll ang kanilang mga anak sa karate class. Hinikayat ko ang mga magulang higit sa lahat na hikayatin nila kanilang mga anak na sumapi sa kahit manong club ng karate. Total kami naman ay may insurance. Bawat player ay insured yan. Hindi kami nagpapalaro na illegal. At ang IFAM ay legally acknowledged by ASI under CONI, yung Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Edith Artates, UNTV News and Rescue, Italia. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A truck plowed into a crowded market in central Berlin on Monday evening, killing 12 people and injuring 48 others in what Germany's interior minister said looked like a terror attack. Police said they had taken one suspect into custody and that another passenger from the truck had died as it crashed into people gathered around wooden huts in the heart of former West Berlin. The nationality of the suspected driver, who fled the crash scene and was later arrested, was unclear. Berlin police said they are now investigating leads that the truck had been stolen from a construction site in Poland. Meanwhile, in Turkey, the body of an attacker who shot Russian ambassador dead was moved from the art gallery early on Tuesday as police tightened up security measures at the scene. The Russian ambassador Andrei Karlov was shot and killed as he gave a speech at an Ankara art gallery by an off-duty police officer who shouted, "Don't forget Aleppo" and "Allahu Akbar" as he opened fire. In a video message, President Tayyip Erdogan cast the attack as an attempt to undermine NATO member Turkey's relations with Russia,
ties long tested by the war in Syria. He said he had agreed in a telephone call with Russia's Vladimir Putin to step up cooperation in fighting terrorism. At a special meeting at the Kremlin, President Putin ordered increased security at all Russian missions. And in Switzerland, a man stormed into a Zurich mosque on Monday evening and opened fire on people praying, injuring 3. 2 of the 3 men were seriously injured in the attack near the main train station in Switzerland's financial capital, and a third sustained less severe injuries, the Zurich police said. Officials declined to comment on the potential motive as they were still collecting evidence inside the building late in the night. The unidentified suspect, wearing dark clothing and a dark wool cap, fled the mosque, police said. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Dumulog sa UNTV serbisyong kasangbahay ang isang dating drug user upang matulungan siyang sumailalim sa proseso ng Philippine National Police o PNP at barangay upang maalis ang kanyang pangalan sa drug watch list. Narito report ni Mirasol Abogadil. Sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon, na asistihan ang isang dating drug dependent na sumailalim sa proseso ng pamahalaan upang malinis ang pangalan. Si alias Lino ay 34 na taong gulang, may 4 na anak at taga-Tondo, Maynila. Naging shabu user aniya siya mula 2004 hanggang 2011. Kaya naman nagtaka siya nang malamang kasama pa rin ang kanyang pangalan sa listahan ng drug personality sa kanilang barangay. Sinamahan siya ng Serbisyong Kasangbahay team sa Police Community Relations Group o PCRG sa Camp Crame. Dito ay pinayuhan siya na magtungo sa kaukulang presinto na nakasasakop sa kanilang barangay o sa Manila Police District Station 1 sa Tondo. Agad namang umaksyon ang commander ng nasabing presinto na si Colonel Robert Domingo at nakipag-ugnayan agad sa Barangay 129 Zone 11 Chairman. Ito gagawin natin dyan. So the first step is kung saan nag-originate yung information, doon muna tayo pupunta. Kung saan Tiniyak naman ni Chairman Danny Casasola na oras na makumpleto ni Lino ang mga requirements sa verification ay mai-issuehan na siya ng certification ng barangay na nagpapatunay na hindi na siya gumagamit ng illegal na droga upang tuluyang maalis ang kaniyang pangalan sa listahan. Certified ko po ang lahat ng na gumagamit at talagang kung sila ay huminto, ise-certified po namin mga kagawad. Kaya nga po pati ang kagawad ay sumama na po, na-involve po sa pagsumpa na kami ay gagampanan namin, na kami makikipagtulungan kay Presidente Digong at kay Mayor Era po para pigilan ng droga po sa aming lugar. Nananawagan ang barangay at pulisya sa iba pang nasa drug watch list na huwag mahiya na sumailalim sa proseso. Kayo matakot, hindi naman po natin kalaban ng gobyerno eh. Sila po ay kakampi natin. Sunod-sunod ang proseso. Talagang more on evaluation, surveillance, interview. Yan ang mga proseso. Nakahinga naman ng maluwag si Lino dahil sa tulong ng UNTV at Serbisyong Kasangbahay. Papasalamat po ako sa lahat kasi po kahit paano po hindi na po ako kinakabahan, gumana po ang yung kalooban ko, yung paglapit ko po sa UNTV. Maraming salamat sa UNTV kahit paano po hindi nila ako binitawan. Mirasol Abogadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Inirekomenda ng hepe ng pambansang pulisya sa lahat ng kawani ng PNP at sa pamilya ng mga ito na panoorin ang napapanahong pelikula sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon, Ang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Narito ang report ni Monok Son. Matapos ang isang araw, ikatlong yugto, Sponsors Night noong nakaraang Martes. Isa namang special screening ng advocacy film ni Kuya Daniel Razon ang isinagawa sa SM Skydome kagabi.
Ito ay para naman sa mga kasama sa cast at sa mga kamag-anak ng mga ito na hindi pa nakapanonood ng pelikula. Tulad na lamang ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Si General Bato ay gumanap na hepe ng pambansang pulisya at boss ni Daniel Baltazar na ginampanan naman ni Kuya Daniel Razon sa third installment ng Isang Araw the Movie. Yung paggawa namin doon sa eksena na yun, doon sa opisina, akala ko ganun-ganun lang, pero pag nagawa na palang movie, nakikita ko maganda palang kinalabasan. Kaya tinanggap ng general ang pagganap sa naturang karakter dahil naniniwala siya sa mabuting layunin ni Kuya Daniel Razon. Go kagad ako. Alam ko namang sincere na tao ito. Pag ito ikausap mo, totohanan talaga yung sinasabi niya. Gagawin talaga niya. So, full support kagad ako. At sana maging successful talaga itong movie na ito. Matapos mapanood ang pelikula, sinabi ni PNP Chief de la Rosa na napapanahon ang tema ng Isang Araw, Ikatlong Yugto. Inirekomenda rin ito sa lahat ng kawani ng Philippine National Police at maging sa pamilya ng mga ito na panoorin ang advocacy film dahil kapupulutan ito ng maraming aral at magsisilbing inspirasyon din sa hanay ng pulisya. Very current, very current. What is happening right now sa Pilipinas, nakikita mo dyan sa movie na yan. Kaya nga, I am encouraging all the members of the Philippine National Police, including their families, to watch this movie. The movie itself, napakalaking kwan. Para ka nagbabasa ng libro. Nagbabasa ng libro about family, about ano nangyayari dahil sa ating bansa ngayon. At marami kang lessons na matututunan sa palabas na yan. Ang bahagi naman ng kikitain ng pelikula ay nakalaan bilang tulong sa mga drug dependent sa bansa na sumasailalim sa rehabilitasyon at nagnanais makapagbagong buhay. Part of the proceeds will actually help them para doon sa ating pagnanais na maibangon yung mga dating nalugmok sa mga ganitong klase ng bisyo at makapagbagong buhay at makapaghanap buhay at ma-detoxify at the same time ma-rehabilitate sila talaga. Ang pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto ay sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.